Ang malamig na ulan ng gabi ay humahalik sa malalawak na salaming bintana ng penthouse ni Isabela Sandoval. Ginuguhit ang mga ilaw ng Makati sa mga kumikinang at malabong linya. Sa ibaba ang siyudad ay isang dagat ng abalang buhay, isang tapiserya ng milyon-milyong kwento na humahabi sa isa't isa. Ngunit dito sa itaas sa tuktok ng Sandoval Tower, ang tanging maririnig ay ang nakabibinging katahimikan at ang marahang patak ng ulan. Para kay Isabela ang gabing ito ay palaging mas mabigat kaysa sa iba. Ito ang ika-22 anibersaryo. Isang anibersaryo na hindi niya kailanman binigkas ng malakas, ngunit dinadama ng bawat hibla ng kanyang pagkatao. Sa kanyang mga kamay, hawak niya ang isang kwintas. Hindi ito ang pinakamahal sa kanyang koleksyon, ngunit ito ang kanyang pinakaiingatan. Isang maliit at maselang bulaklak ng sampagita na inukit mula sa perlas ang nakabitin sa isang manipis na kadenang ginto. Ang lock nito, isang maliit na paru-paro na gawa rin sa ginto. Simbolo ng kadalisayan at pag-ibig, simbolo ng pagbabago at muling pagkikita, simbolo ng lahat ng nawala sa kanya. Dinala niya ang kwintas sa kanyang dibdib. Ang lamig ng metal ay tila tumatago sa kanyang damit, hanggang sa kanyang balat, hanggang sa kanyang puso na matagal nang nanigas. Ang mga alaala na pilit niyang ikinukubli sa araw-araw na pagpapatakbo ng kanilang imperyo ay malayang gumagala sa gabing ito. Naalala niya ang amoy ng kusot at barnis sa maliit na paggawaan ng muebles sa Quezon City. Naalala niya ang magaspang ngunit maalagang mga kamay ni Mateo Cruz na humahaplos sa kanyang buhok. Isang binatang nangangarap, isang karpinterong may kaluluwa ng isang alagad ng sining. Sa piling nito, hindi siya si Isabela Sandoval ang tagapagmana. Siya ay si isa lamang isang dalagang umiibig ng walang takot at walang pag-aalinlangan. Ngunit ang kanilang pag-ibig ay isang bulaklak na sinubukang tumubo sa isang hardin ng semento. Ang kanyang ama, si Don Ricardo Sandoval, isang lalaking binuo mula sa bakal at ambisyon, ay itinuring ang kanilang relasyon bilang isang dumi sa malinis na pangalan ng kanilang pamilya. Ang isang Sandoval ay hindi nagpapakasal sa isang manggagawa. Ang mga salitang yon, malamig at matalas na parang yelo, ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan kahit 2 dekada na ang nakalipas. At nang malaman nitong nagdadalang tao siya, ang pagtutol ng kanyang ama ay naging isang pader na bakal, banta, manipulasyon, pang-aabuso sa emosyon. Ginawa nito ang lahat upang paghiwalayin sila, upang durugin ang kanilang pag-iibigan. Ipinadala siya nito sa ibang bansa, sa ilalim ng pagkukunwaring pag-aaral, at doon sa isang sterile at walang kaluluwang ospital, isinilang niya ang kanilang anak na babae. Isang anak na hindi man lang niya nayakap, isang anak na hindi niya nabigyan ng pangalan, isang anak na ang tanging naiwan niya ay ang kaparehong kwintas na hawak niya ngayon, isinabit sa maliit nitong leeg bago ito kinuha mula sa kanya magpakailanman. Bumalik si Isabela sa kasalukuyan at isang butil ng luha ang gumulong sa kanyang pisngi. Gaya ng dati, may 2 puting kandila sa mesa sa kanyang tabi. Sinindihan niya ang isa. Para sa'yo anak, bulong niya sa hangin. Ang isa pa, na natiling hindi pa nasisindihan, naghihintay para sa araw na sabay nilang hihipan ito. Isang ritual ng pananabik at walang hanggang pag-asa. Upang takasan ang bigat ng kanyang damdamin, binuksan niya ang telebisyon. Hindi para manood, kundi para lamang magkaroon ng ingay, isang bagay na pupuno sa kawalan sa malawak na silid. Isang lokal na channel ang kanyang napili. Isang dokumentaryo tungkol sa mga maliliit na negosyo na nagbibigay inspirasyon. Mga kwento ng sipag at pangarap ang pamagat na lumabas sa screen. Lumipat-lipat ang mga imahe, isang batang panadero, isang ina na gumagawa ng mga handicraft, isang pamilyang nagtayo ng isang maliit na karinderya. Pinanood ni Isabela ang mga ito
Nang walang interes ang kanyang isip ay lumilipad pabalik sa nakaraan. Ngunit isang partikular na segment ang pumukaw sa kanyang atensyon. Dito sa puso ng Quezon City, sabi ng boses ng narrator, matatagpuan ang kusina ni Elena. Isang lugar na hindi lang naghahain ng masasarap na lutong bahay, kundi nagbibigay din ng pag-asa. Ipinakita ng kamera ang loob ng isang simple, ngunit masiglang kainan. Ang mga customer ay masayang nag-uusap habang kumakain. At pagkatapos, ipinakita ng kamera ang isa sa mga staff, isang dalaga, na abala sa pag-aasikaso sa mga mesa. Si Isabela ay bahagyang napaupo ng tuwid. Mayroong isang bagay sa dalaga ang paraan ng kanyang paggalaw, ang kanyang ngiti habang kinakausap ang isang matandang customer. Pamilyar. Ang kanyang buhok na itim at bahagyang kulot ay nakatali sa isang simpleng ponytail. Ang kanyang mga mata ay may kislap ng kabaitan. Si Liana Reyes, patuloy ng narrator, ay isa sa mga dahilan kung bakit binabalik-balikan ang kusina ni Elena. Sa kabila ng mga pagsubok sa buhay, ang kanyang sipag at positibong pananaw ay nagsisilbing inspirasyon sa marami. Habang nagsasalita ang narrator, nag-zoom in ang kamera kay Liana na nakikipagtawanan sa isang kapwa-staff. At sa sandaling iyon, tila huminto ang pag-ikot ng mundo para kay Isabela. Ang kanyang paghinga ay napigil sa kanyang lalamunan. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng malakas, isang dagundong na umalingaw-ngaw sa katahimikan ng kanyang penthouse. Dahil sa leeg ng dalaga, sa ibabaw ng kanyang simpleng uniforme na kasabit ito, kumikinang sa ilalim ng ilaw ng kainan. Isang maliit at maselang bulaklak ng sampagita na inukit mula sa perlas. At habang gumalaw si Liana, panandali ang nakita ni Isabela ang lock sa likod nito. Isang maliit na paru-paro na gawa sa ginto. Hindi maari. Nanginginig ang mga kamay ni Isabela habang kinukuha niya ang remote control, ini-rewind ang palabas. Pinanood niya ito muli. At muli, at muli. Bawat beses mas malinaw, bawat beses mas totoo. Iyon ang kwintas, walang duda. Ang kwintas na isinabit niya sa leeg ng kanyang bagong silang na sanggol, 22 taon na ang nakalipas. Ang tanging tulay sa pagitan niya at ng anak na inagaw sa kanya. Tumayo si Isabela, ang kanyang mga binti ay tila walang lakas. Lumapit siya sa bintana, nakatingin sa kumikinang na syudad sa ibaba. Ngunit hindi na niya nakikita ang mga gusali o ang mga ilaw. Ang tanging nakikita niya ay ang mukha ng dalaga sa telebisyon, ang nangiti nito at ang kwintas na nag-uugnay sa kanila sa gitna ng panahon at tadhana. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, ang ritual ng kanyang kalungkutan ay nabasag. Pinalitan ito ng isang bagong damdamin, isang damdaming mas matindi, mas nakakatakot, at mas puno ng pag-asa kaysa sa anumang naramdaman niya. Pagkatapos ng 22 taon ng paghahanap sa dilim, isang maliit na ilaw ang biglang sumindi. At ang pangalan ng ilaw na yon ay Liana. Ang araw ay sumisikat sa ibabaw ng Quezon City, ginintuan ang mga bubong, at pinupuno ang mga kalye ng maligamgam na liwanag. Para kay Liana Reyes, ang umaga ay palaging nagsisimula bago pa man maging abala ang mundo. Ang tunog ng kanyang alarm clock ay hudyat hindi ng isang nakakapagod na araw, kundi ng isa pang pagkakataon. Ang kanyang maliit na apartment na nasa itaas ng isang lumang panaderya ay simple at malinis. Ang mga dingding ay pinalamutian ng ilang mga naka-frame na litrato, mga larawan niya, kasama ang mga kaibigan, mga tanawin mula sa isang bihirang pag-akyat sa bundok at isang kupas na larawan ng mag-asawang umampon sa kanya na matagal nang pumanaw. Habang naghahanda siya para sa trabaho, ang kanyang mga daliri ay otomatikong hinaplos ang kwintas sa kanyang leeg. Ang sampagita. Ito ay kasing bahagi na niya ng kanyang sariling balat. Ito ang kanyang koneksyon sa isang nakaraan
na hindi niya matandaan isang ina na hindi niya nakilala. Minsan, kapag mag-isa siya, iniisip niya kung ano kaya ang hitsura nito, ang boses nito, ang yakap nito. Ngunit ang mga tanong na yon ay tulad ng mga multo, mabilis na nawawala sa liwanag ng araw. Natuto siyang mabuhay sa kung anong meron siya, hindi sa kung anong wala. Liana anak, ang aga mo yata ngayon bati ni Aling Elena, ang may-ari ng kusina ni Elena, habang papasok si Liana sa pinto sa likod ng kainan. Si Aling Elena ay isang babaeng nasa mga huling taon ng kanyang edad, na 50, na may mga guhit ng pagod sa paligid ng kanyang mga mata, ngunit may ngiti na kayang magpainit ng kahit sinong puso. Magandang umaga, Nay Elena. Para maaga po tayong makapagsimula sa paghahanda ng sinigang sagot ni Liana, sabay halik sa pisngi ng matanda. Para kay Liana, si Aling Elena ay higit pa sa isang amo. Siya ang ina na hindi niya nakasama sa paglaki ang pamilyang kanyang natagpuan. Nang mamatay ang kanyang mga umampon na magulang sa isang aksidente, noong siya'y 16 na taong gulang pa lamang, si Aling Elena, ang kanilang kapitbahay noon, ang kumupkop sa kanya. Binigyan siya nito ng trabaho ng isang lugar na matutulugan sa itaas ng kainan at higit sa lahat ng pakiramdam na hindi siya nag-iisa sa mundo. Naku, ikaw talaga, sabi ni Aling Elena. Pinipi silang pisngi ni Liana. Sige na, magkape ka muna, bago ka maging abala dyan. Ang kusina ni Elena ay hindi isang magarbong restaurant. Ang mga mesa at upuan ay gawa sa kahoy na medyo luma na, ang mga dingding ay pininturahan ng kulay dilaw na nagbibigay ng saya, at ang hangin ay palaging puno ng amoy ng bawang na ginigisa ng sabaw na kumukulo at ng pagkaing niluto ng may pagmamahal. Ito ang mundo ni Liana. Ito ang kanyang tahanan. Habang lumilipas ang umaga, ang kainan ay unti-unting napuno ng mga regular na customer. Isang grupo ng mga construction worker na nag-aalmusal ng tapsilog, isang guro na umiinom ng kape, habang nagche-check ng mga papel, isang lolo at lola na nagbabahagi ng isang mangkok ng mainit na arroz caldo. Kilala ni Liana ang halos lahat sa kanila. Alam niya ang kanilang mga paboritong order, ang mga pangalan ng kanilang mga anak, ang mga kwento ng kanilang buhay. Liana, isang extra rice pa nga dito, sigaw ng isang customer. Hija, ang sarap talaga ng adobo ninyo ngayon, puri ng isa pa. Gumagalaw si Liana sa pagitan ng mga mesa nang may liksi at ngiti. Mayroon siyang natural na kabaitan na nagpapagaan ng loob ng mga tao. Nakikinig siya sa kanilang mga kwento't nakikipagbiruan at tinitiyak na ang lahat ay komportable. Sa isang tahimik na sandali, habang nagpupunas siya ng isang mesa, napansin niya ang isang pamilya sa sulok. Isang ina, isang ama, at isang batang babae na halos kasing edad niya noong huli niyang makita ang kanyang mga umampon na magulang. Nagtatawanan sila, nag-aasaran. Naramdaman ni Liana ang isang pamilyar na kirot sa kanyang dibdib. Isang pananabik para sa isang bagay na hindi niya kailanman naranan. Mabilis niyang iwinaksi ang damdamin at bumalik sa trabaho. Hindi ito ang oras para sa kalungkutan. Sa tanghalian, nang mas abala ang lahat, isang kapwa waiter na nagngangalang Ben ang lumapit sa kanya. Liana, napanood mo ba yung kwento ng sipag kagabi? Kasama tayo doon. Ngumiti si Liana. Oo, sinabi sa akin ni Nay Elena. Nakakahiya nga eh. Anong nakakahiya? Ang galing mo kaya doon. Sikat ka na biro ni Ben. Nakita ko nga nag-focus pa sa'yo yung camera. Lalo na sa kwintas mo. Maganda kasi. Automatikong hinawakan muli ni Liana ang sampagita. Pamana pa ito sa akin, sabi niya, isang sagot na halos automatiko na sa kanya. Mula sa tunay kong ina. Talaga, tanong ni Ben na biglang naging seryoso. Hindi mo pa rin siya nakikita? Umiling si Liana, isang bahagyang anino ng lungkot ang dumaan sa kanyang mga mata. Hindi. At siguro, hindi ko na rin makikita. Mayroong isang bahagi sa kanya na matagal nang tinanggap iyon. Ang pag-asa ay maaaring maging isang mapanganib na bagay.
Pagkatapos ng abalang oras ng tanghalian, nagkaroon sila ng pagkakataong magpahinga. Umupo si Liana sa tabi ni Aling Elena sa likod ng kusina habang nagbibilang ito ng benta. Anak, sabi ni Aling Elena, hindi inaalis ang tingin sa mga resibo. Iniisip mo na naman ba siya? Alam ni Liana kung sino ang tinutukoy ng matanda. Minsan po, Nay. Lalo na kapag may nakikita akong mga pamilya. Itinigil ni Aling Elena ang kanyang ginagawa at hinawakan ang kamay ni Liana. Ang mga kamay nito ay kulubot na, ngunit puno ng init. Liana, tandaan mo ito. Ang pamilya ay hindi lang dugo. Ang pamilya ay pagmamahal, pag-aalaga. At kahit anong mangyari, may pamilya ka dito. Ngumiti si Liana, isang tunay at taos-pusong ngiti. Alam ko po, Nay. At sobra-sobra pa po yun para sa akin. At sa sandaling iyon ang katotohanan. Ang kanyang buhay ay simple minsan mahirap, ngunit hindi siya nag-iisa. Mayroon siyang tahanan sa kusina ni Elena. Mayroon siyang ina kay Aling Elena. At para sa kanya iyon ay sapat na. Hindi niya alam na sa kabilang bahagi ng syudad, sa isang malamig at marangyang penthouse, may isang babaeng paulit-ulit na pinapanood ang kanyang imahe sa screen, isang babaeng naghahanda na baguhin ang tahimik niyang mundo magpakailanman. Kinabukasan ng ugong ng buhay sa kusina ni Elena ay nagsimula tulad ng dati, ngunit para kay Isabela Sandoval, ang paggising sa araw na yon ay ibang-iba. Ang karaniwang katahimikan ng kanyang umaga ay napalitan ng isang malakas na tibok ng puso na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Matapos ang halos walang tulog na gabi, isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan, isang desisyon na parehong nakakatakot at hindi maiiwasan. Pumili siya ng damit mula sa kanyang malawak na walk-in closet, nilagpasan ang mga designer suit at eleganteng bestida na kanyang karaniwang kasuotan. Ang kanyang pinili ay isang simpleng pares ng itim na pantalon, isang puting blusa na gawa sa malambot na tela at isang kulay abong scarf. Itinali niya ang kanyang buhok sa isang mababang bun at naglagay lamang ng bahagyang make-up. Ngayong araw, hindi siya si Isabela Sandoval ang CEO. Siya ay magiging isang ordinaryong customer, isang anino, sa karamihan isang ina na naghahanap. Ang biyahe mula sa nagtataasang mga gusali ng Makati patungo sa masikip at masiglang mga kalye ng Quezon City ay tila isang paglalakbay sa pagitan ng dalawang magkaibang mundo. Ang bawat metro na inilalapit ng kanyang minamanehong kotse sa kusina ni Elena ay nagpapabilis sa kanyang pulso. Paano kung nagkamali siya? Paano kung isa lang itong pagkakataong pagkakahawig? Ang pag-aalinlangan ay isang lason na gumagapang sa kanyang pag-asa. Ipinark niya ang kanyang sasakyan sa isang kanto, ilang metro ang layo mula sa kainan. Sa loob ng ilang minuto, nanatili lamang siya sa loob, pinagmamasdan ang lugar mula sa malayo. Nakita niya ang simple at nakakaanyayang karatula, kusina ni Elena. Nakita niya ang mga customer na pumapasok at lumalabas ang mga ngiti sa kanilang mga mukha. At pagkatapos nakita niya siya. Lumabas si Liana, mula sa pinto may dalang isang tray ng maruruming pinggan. Ang sikat ng araw ay tumama sa kanyang buhok, nagbibigay dito ng isang bahagyang kulay tsokolate. Gumalaw siya ng may layunin at kahusayan, isang natural na biyaya sa bawat hakbang. Tumawa siya sa isang bagay na sinabi ng isang customer na paalis na. At sa sandaling iyon nawala ang lahat ng pag-aalinlangan ni Isabela. Iyon ang mga mata ng kanyang ina. Iyon ang ngiti ni Mateo. Iyon ang kanyang anak. Matapos huminga ng malalim upang pakalmahin ang kanyang nanginginig na mga kamay, lumabas siya ng kotse at naglakad patungo sa kainan. Ang bawat hakbang ay tila 1 milya ang haba. Pagpasok niya, sinalubong siya ng amoy ng lutong bahay at ng init ng lugar.
Ang ingay ng mga kubyertos, ang tawanan ang mga usapan. Lahat ay tila naglaho habang hinahanap ng kanyang mga mata si Liana. Nakita niya ito malapit sa counter, kausap si Aling Elena. Huminga muli ng malalim si Isabela at pumili ng isang maliit na mesa sa isang sulok, malapit sa bintana, kung saan maaari siyang magmasid ng hindi gaanong napapansin. Kinuha niya ang menu, ngunit ang mga salita ay lumabo sa harap niya. Ang tanging malinaw ay ang imahe ni Liana na papalapit sa kanyang mesa. "Magandang umaga po. Handa na po ba kayong umorder?" tanong ni Liana. Ang kanyang boses ay malambing at magalang. Nag-angat ng tingin si Isabela. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang mukha ng kanyang anak ng malapitan. Ang hugis ng kanyang mga mata, ang kurba ng kanyang mga labi, ang maliit na nunal sa ibabaw ng kanyang kanang kilay. Ang bawat detalye ay isang suntok sa kanyang puso. Ang mundo ay tila huminto sa pag-ikot. Napansin ni Liana ang pananahimik ng babae. "Ma'am, okay lang po ba kayo?" Napakurap si Isabela, pilit na bumalik sa kasalukuyan. Oo. Pasensya na." Sinubukan niyang kontrolin ang panginginig ng kanyang boses. Isang kape lang. Itim. "Sige po. Kape lang po." Tumango si Isabela, hindi magawang magsalita pa. Ngumiti si Liana at umalis. Sinundan siya ng tingin ni Isabela, pinagmamasdan ang bawat galaw niya, ang paraan ng kanyang paglakad, ang paraan ng pakikipag-usap niya sa kusinero, ang kahusayan niya sa pagdadala ng mga order. Isang halo ng pagmamalaki at matinding kalungkutan ang bumalot sa puso ni Isabela. Lumaki siyang malakas, lumaki siyang mabuti, lumaki siyang wala ako. Pagbalik ni Liana, dala ang tasa ng kape, inilagay niya ito nang may pag-iingat sa mesa. "Heto na po ang kape niyo. Sabihin niyo lang po kung may kailangan pa kayo." Nang akma na siyang aalis, hindi na napigilan ni Isabela ang sarili. "Sandali, Hija." Humarap si Liana, isang magalang na pagtataka sa kanyang mukha. Itinuro ni Isabela ang kwintas. Sinubukan niyang panatilihing kalmado ang kanyang boses na tila isa lamang itong simpleng pag-uusisa. "Napakaganda ng kwintas mo. May espesyal ba itong kahulugan?" Ang tanong ay nagpabago sa ekspresyon ni Liana. Ang kanyang profesional na ngiti ay napalitan ng isang mas personal at malungkot na tingin. Automatiko niyang hinawakan ang sampagita. Ito po ba, sabi niya, ang kanyang boses ay bahagyang bumaba. "Ito na lang po ang tanging bagay na iniwan sa akin ng tunay kong ina." Ang bawat salita ay tumama kay Isabela na parang alon. "Hindi ko po siya nakilala," patuloy ni Liana. Ang kanyang tingin ay bahagyang lumayo, tila nakatingin sa isang malayong alaala na hindi naman talaga sa kanya. "Pero palagi kong iniisip na itong kwintas ang nag-iisang koneksyon ko sa kanya. Sa kung saan man ako nanggaling." Hindi na kinaya ni Isabela. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata, ang pagbabara ng kanyang lalamunan. Mabilis siyang uminom ng kanyang kape para itago ang kanyang emosyon. Siguradong napaka-espesyal na babae ang iyong ina. Sabi ni Isabela, ang kanyang boses ay halos pabulong na. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Liana. "Sana nga po. Minsan iniisip ko kung naisip niya rin kaya ako. Kung hinanap niya ba ako?" Ang tanong na yon na binitiwan ng walang kamalay-malay ay isang punyal na tumusok ng diretso sa puso ni Isabela. Araw-araw kitang hinanap. Gusto niyang isigaw iyon. Gusto niyang yakapin ito at hindi na pakawalan. Ngunit hindi niya magawa. Hindi pa ito ang tamang panahon. "Excuse me po," sabi ni Liana. Napansin ang ibang customer na tumatawag sa kanya. Bumalik siya sa kanyang trabaho. Iniwan si Isabela na nanginginig sa kanyang upuan ng kape ay nanlalamig sa harap niya. Nakatitig lamang si Isabela habang pinapanood ang kanyang anak na bumalik sa mundong binuo nito para sa sarili, isang mundong masaya
Isang mundong simple, isang mundong walang puwang para sa isang ina na dumating ng 22 taon na huli. Alam niya na kailangan niyang umalis bago pa siya tuluyang masira sa harap ng lahat. Nag-iwan siya ng bayad sa mesa, higit pa sa sapat para sa kape at mabilis na lumabas. Habang naglalakad siya pabalik sa kanyang kotse, ang mga tunog ng Quezon City ay tila isang malayong ugong. Ang tanging malinaw sa kanyang isipan ay ang boses ng kanyang anak, ang lungkot sa mga mata nito at ang tanong na magpapahirap sa kanya sa mga susunod na araw. Hinanap niya ba ako? Oo. At ngayon, na natagpuan na niya ito, ang mas mahirap na bahagi ay magsisimula pa lamang. Ang mga sumunod na araw ay naging isang uri ng pagpapahirap para kay Isabela. Ang imahe ni Liana ay nakatatak sa kanyang isipan, paulit-ulit na ipinapaalala ang mga taon na nawala at ang malaking agwat na naghihiwalay sa kanila. Ang kanyang trabaho sa Sandoval Corp na dati niyang pinagtutuunan ng lahat ng kanyang lakas ay tila nawalan ng kulay at kabuluhan. Paano siya makakapagpasya sa mga multimilyong pisong deal kung hindi niya kayang ayusin ang pinakamahalagang bagay sa kanyang buhay? Alam niyang hindi siya maaring maghintay ng matagal. Bawat araw na lumilipas ay isa pang araw na hindi alam ni Liana ang katotohanan. Bawat araw ay isa pang araw na nabubuhay ang kanyang anak. Sa paniniwalang siya ay pinabayaan. Ang bigat ng katotohanan yon ay isang krus na hindi na niya kayang pasanin ng mag-isa. Isang gabi pagkatapos ng isa na namang araw ng pagkukunwari sa opisina, minaneho niya muli ang kanyang sasakyan patungong Quezon City. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya pumunta sa oras ng kainan. Naghintay siya. Naghintay siya sa dilim ng kanyang kotse habang ang mga ilaw sa kusina ni Elena ay unti-unting namamatay habang ang mga huling customer ay nagpapaalam hanggang sa ang tanging natira na lamang ay si Liana at si Aling Elena na nagliligpit. Nakita niyang lumabas si Aling Elena at naglakad patungo sa isang kalapit na bahay. At pagkatapos ng ilang minuto, lumabas si Liana may dalang bag handa nang umuwi sa kanyang apartment. Ito na ang pagkakataon. Bumaba si Isabela mula sa kanyang sasakyan, ang kanyang puso ay kumakabog sa kanyang lalamunan. Bawat hakbang papalapit kay Liana ay tila isang paghakbang sa isang bangin. Liana. Napalingon si Liana, ang kanyang muka ay nagpakita ng pagtataka nang makilala ang babae mula sa kainan. Kayo po pala. Ginagabi na po kayo. Sarado na po kami. Alam ko, sabi ni Isabela, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Hindi ako naparito para kumain. Kailangan kitang makausap. Mahalaga ito. Kumunot ang noo ni Liana. Isang bakas ng pag-iingat ang lumitaw sa kanyang mga mata. Ang pagiging pamilyar ng babae ay nagsisimula ng maging kakaiba. Tungkol po saan, huminga ng malalim si Isabela, alam na wala ng atrasan. Tungkol sa iyong tunay na ina. Ang pagbabago sa mukha ni Liana ay agaran at dramatiko. Ang pagtataka ay napalitan ng pagkabigla at pagkatapos ay ng isang matalas na paghihinala. Nag-cruise ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib, isang hindi sinasadyang depensa. Paano niyo nalaman ang tungkol doon? Dahil nagsimulang magsalita si Isabela, ang mga salita ay tila mahirap hanapin dahil kilala ko siya. Higit pa sa iyong inaakala. Tinitigan siya ni Liana, ang kanyang mga mata ay nanliliit, sinusubukang basahin ang mukha ng babae sa harap niya. Sino po ba talaga kayo? Ito na. Ang sandali ng katotohanan, ibinuka ni Isabela ang kanyang bibig, ngunit ang mga salitang nakahanda ay tila ayaw lumabas. Sa halip nagsimula siyang magkwento, ang kanyang boses ay mahina at puno ng sakit. May isang dalaga, 18 taong gulang pa lamang simula niya. Umibig siya sa isang lalaking hindi katanggap-tanggap sa kanyang makapangyarihang pamilya. Isang pag-ibig na dalisay at totoo. Ngunit nang siya'y magdalang tao, ang pag-ibig na yon ay naging isang sumpa.
Nakatayo lang si Liana, hindi gumagalaw, ngunit ang kanyang paghinga ay nagsimulang bumigat. Pinilit siyang iwan ang lalaking mahal niya. Pinilit siyang itago ang kanyang pagbubuntis. At nang isilang niya ang kanyang anak na babae, kinuha ito mula sa kanya. Walang awa, walang paalam. Ang tanging naiwan niya ay isang kwintas na may bulaklak ng sampagita, isang pangako na balang araw hahanapin niya ito. Habang nagsasalita si Isabela, ang kanyang mga luha ay nagsimula nang tumulo mga luhang 22 taon niyang kinimkim. Napaatras si Liliana ng isang hakbang, ang kanyang mukha ay namumutla sa liwanag ng poste. Nagsimula nang mag-ugnay ang mga piraso sa kanyang isipan, ang kakaibang interes ng babae, ang mga tanong tungkol sa kwintas, ang sakit sa mga mata nito. Ano? Anong sinusubukan niyong sabihin, bulong ni Liana? Kahit na sa kaibuturan ng kanyang puso, nagsisimula na siyang matakot sa sagot. Tumingin si Isabela ng diretso sa mga mata ni Liana, ang lahat ng pagkukunwari ay nawala. Ang sinasabi ko ay, hindi kanya pinabayaan, Liana. Hinanap ka niya. Sa bawat araw ng kanyang buhay, hinanap ka niya. Kung gayon, nasaan siya ngayon? Tanong ni Liana, ang kanyang boses ay basag. Bakit hindi siya ang nandito at nagsasabi sa akin ito? Iniabot ni Isabela ang isang nanginginig na kamay, ngunit hindi niya ito inilapit dahil nandito na siya. Ang hangin ay tila nanigas sa pagitan nila. Ang mga tunog ng gabi ay naglaho. Tanging ang dalawa lamang sila nakatayo sa ilalim ng isang nag-iisang ilaw ng poste sa bingit ng isang katotohanang magbabago sa lahat. Ako? Sabi ni Isabela, ang mga salita ay tuluyan ng bumigay sa kanyang mga hikbi. Ako si Isabela. Liana, ako ang nanay mo. Ang epekto ng mga salitang iyon ay parang isang pagsabog. Napaatras si Liana na parabang nasampal. Umiling siya dahan-dahan sa simula. Pagkatapos ay mas mabilis. Hindi totoo yan. Totoo ito, anak, pagmamakaawa ni Isabela. Alam kong mahirap paniwalaan, alam kong masakit, pero sumusumpa ako sa lahat ng bagay na mahalaga sa akin, ito ang katotohanan. Ngunit ang pagtanggi ni Liana ay mabilis na napalitan ng isang damdaming mas matindi, galit. Isang galit na nag-ugat sa mga taon ng pag-iisa, sa mga gabing nagtatanong siya sa mga bituin kung bakit. Ngayon, sigaw niya, ang kanyang boses ay puno ng sakit at hinanakit. Pagkatapos ng 22 taon, ngayon ka lang magpapakita. Nasaan ka noong kailangan kita? Nasaan ka noong namatay ang mga magulang na umampon sa akin at mag-isa akong hinarap ang mundo? Nasaan ka? Hinanap kita. Bawat araw, sagot ni Isabela, ang kanyang sariling sakit ay bumubuhos. Pero tinago ka nila sa akin. Napakalakas nila. Palusot sigaw ni Liana. Ang mga luha ay malayang dumadaloy na rin sa kanyang mga pisngi. Palaging may paraan. Kung talagang ginusto mo, nakahanap ka sana ng paraan. Ang bawat salita ni Liana ay isang saksak sa puso ni Isabela. Dahil sa isang madilim na sulok ng kanyang kaluluwa, alam niyang may katotohanan doon. Siguro nga ay hindi siya lumaban ng sapat. Hindi ko inaasahan na maiintindihan mo agad. Sabi ni Isabela, ang kanyang boses ay desperado na. Gusto ko lang malaman mo na hindi kita pinabayaan, na mahal kita. Ngunit para kay Liana, ang salitang mahal mula sa isang estranghero ay walang laman. Iyon ay isang salita na naririnig, hindi ipinapaliwanag pagkatapos ng 2 dekada. Umiling si Liana sa huling pagkakataon. Huli ka na. Huling-huli ka na. At sa mga salitang iyon tumalikod siya at tumakbo. Tumakbo siya palayo sa babae, palayo sa katotohanan, palayo sa sakit na biglang sumakop sa kanyang buong pagkatao. Naiwan si Isabela na nakatayo mag-isa sa ilalim ng ilaw ng poste, ang kanyang katawan ay nanginginig sa mga hikbi. Natagpuan na niya ang kanyang anak para lamang mawala itong muli sa dilim.
At sa pagkakataong ito ang sakit, ay 100 beses na mas matindi. Tumakbo si Liana nang walang patutunguhan ng kanyang mga paa ay gumagalaw ng kusa habang ang kanyang isipan ay isang nagngangalit na bagyo. Ang mga salita ni Isabela, "Ako ang nanay mo," ay umuulit-ulit na parang sirang plaka. Bawat pag-ulit ay nagdudulot ng panibagong alon ng sakit, galit at pagkalito. Ang hangin ng gabi ay malamig sa kanyang pisngi na basa ng luha. Bawat paghinga niya ay mababaw at naghahabol. Ang pamilyar na mga kalye ng kanyang kapitbahayan ay tila naging dayuhan sa kanya. Pakiramdam niya ay naliligaw siya, hindi lang sa pisikal, kundi sa kanyang buong pagkatao. Sino siya? Ang buong buhay niya ay binuo sa isang pundasyon na siya ay isang ampon, isang batang iniwan, isang taong kailangang maging matatag dahil walang ibang sasalo sa kanya. Ngayon, ang pundasyong yon ay gumuho at siya ay nahuhulog sa isang madilim na kawalan. Hindi niya namalayan na ang kanyang mga paa ay dinala siya sa tanging lugar na itinuturing niyang kanlungan. Kumatok siya sa pinto ng bahay ni Aling Elena. Ang kanyang mga kamao ay nanginginig at mahina. Nang bumukas ang pinto, ang mukha ni Aling Elena na puno ng pag-aalala ang sumalubong sa kanya. "Liana anak, anong nangyari? Bakit ka umiiyak?" Walang salitang lumabas sa bibig ni Liana. Niyakap na lamang niya ang matanda nang mahigpit ang kanyang katawan ay nanginginig sa mga pigil na hikbi. Naramdaman niya ang mga braso ni Aling Elena na yumakap sa kanya pabalik, isang yakap na puno ng init at pag-unawa. "Halika, pumasok," kabulong ni Aling Elena. Inaalalayan siya papasok sa maliit at maaliwalas nitong sala. Pinaupo siya nito sa isang lumang sopa at kumuha ng isang basong tubig. Umupo si Aling Elena sa kanyang tabi, hindi nagsasalita. Hinahayaan lamang si Liana na ilabas ang lahat ng kanyang damdamin. Hinaplos nito ang kanyang likod, 1 kilos na libo-libong beses nang ginawa nito mula noong siya'y dalagita pa lamang. Matapos ang ilang minuto, nang bahagyang kumalma na ang kanyang pag-iyak, nagtanong si Aling Elena sa malumanay na boses, "Ano ang nangyari, anak?" Huminga ng malalim si Liana. Pinunasan ang kanyang mga luha. Nagpakita po siya. "Sino yung tunay ko raw na ina," sabi ni Liana. Ang mga salita ay tila mapait sa kanyang dila. "Yung babaeng laging kumakain sa atin. Yung babaeng may magarang kotse." Ang mga mata ni Aling Elena ay bahagyang nanlaki sa pagkabigla, ngunit nanatili siyang kalmado. At ano ang sinabi niya? Ikinuwento ni Liana ang lahat ng pag-usap nila sa labas ng kainan, ang kwento ng isang batang pag-ibig, ang makapangyarihang pamilya at ang panghuling pag-amin. Habang nagsasalita siya, ang kanyang galit ay muling sumiklab. "Paano niya nagagawa sa akin ito?" "Nay Elena," tanong ni Liana, ang kanyang boses ay puno ng hinanakit. "Darating siya na parang wala lang pagkatapos ng lahat ng ito. Asahan niyang tatanggapin ko siya, nayayakapin ko siya at tatawaging nanay. Hindi ko alam ang buong kwento niya." "Liana," sagot ni Aling Elena, maingat na pinipili ang kanyang mga salita, "pero alam ko ang kwento mo. Alam ko kung gaano ka naging matatag. Alam ko kung paano mo binuo ang iyong sarili mula sa wala. At karapatan mong magalit." Ang pagpapatunay na yon mula kay Aling Elena ay nagbigay ng kaunting ginhawa kay Liana. "Galit na galit po ako. Pakiramdam ko ay niloko niya ako. Hindi lang ngayon, kundi sa buong buhay ko. Maiintindihan iyan," sabi ni Aling Elena. Ang sugat na matagal nang nakasara ay binuksan niyang muli. At natural lang na masakit iyan. Nagpatuloy si Liana, ang kanyang mga salita ay nagiging mas desperado. "Pero paano kung totoo ang sinasabi niya? Paano kung hinanap niya talaga ako? Paano kung hindi niya kasalanan? Ano po ang gagawin ko?" "Nay, ang gulo-gulo ng isip ko
Ito ang tunay na ugat ng kanyang paghihirap, ang hidwaan sa pagitan ng kanyang nasaktang puso at ng isang maliit na bahagi ng kanyang sarili na sa buong buhay niya ay nangarap na marinig ang mga salitang iyon na siya ay hinanap, na siya ay minahal. Tinitigan siya ni Aling Elena nang may malalim na pagmamahal. Anak, walang madaling sagot dyan. Pero marahil hindi mo kailangang magpasya ngayon. Pero ano pong gagawin ko? Huminga ka, sabi ni Aling Elena. Hinawakan ang magkabilang pisngi ni Liana. Bigyan mo ng panahon ang iyong sarili. Pakinggan mo ang puso mo, hindi ang galit. Ang galit ay isang maingay na bisita. Lilipas din iyan. Pero ang katotohanan, mananatili iyan. Hindi mo kailangang tanggapin siya. Hindi mo kailangang patawarin siya. Ang kailangan mo lang gawin ngayon ay alagaan ang iyong sarili. Ang mga salita ni Aling Elena ay parang isang balsamo sa nag-aalab na sugat ni Liana. Hindi siya nito pinilit na pumili ng isang panig. Hindi siya nito hinusgahan. Binigyan lamang siya nito ng pahintulot na damhin ang kanyang nararamdaman. Paano po kung ang pagpapakita niya ay sumira sa lahat ng meron tayo bulong ni Liana? Isang bagong takot, ang umusbong. Kayo po ang pamilya ko. Nay, ayokong mawala iyon. Ngumiti si Aling Elena, isang ngiting nag-aalis ng lahat ng takot. Liana Reyes, makinig ka sa akin. Mula nung araw na kumatok ka sa pinto ko isang payat, nadalagitan na takot at mag-isa naging anak na kita. Walang kahit sinong babae mayaman man o hindi ang makakapagbago niyan. Ang puso ay may sapat na puwang, hindi mo kailangang mamili. Sa wakas, pagkatapos ng gabing iyon ng kaguluhan, naramdaman ni Liana ang isang bahagyang kapayapaan. Hindi pa rin niya alam kung ano ang gagawin tungkol kay Isabela, ngunit alam niya na hindi siya nag-iisa. Ano man ang mangyari, mayroon siyang kanlungan sa unos. Mayroon siyang ina sa piling ni Aling Elena. Pinatuloy siya ni Aling Elena na matulog sa kanyang bahay ng gabing iyon. At habang nakahiga siya sa isang lumang kama, sa silid panauhin nakatingin sa kisame, alam niyang ang bagyo ay hindi pa tapos. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niya na marahil kaya niyang malampasan ito. Para kay Isabela ang katahimikan pagkatapos ng pagtakbo ni Liana ay mas nakabibingi kaysa sa anumang sigaw. Bumalik siya sa kanyang penthouse, ngunit ang malawak na espasyo ay tila kumikitid. Sinasakal siya ng mga alaala ng galit at sakit sa mukha ng kanyang anak. Ang mga salitang huli ka na ay isang matalim na parang punyal na paulit-ulit na tumatarak sa kanyang puso. Sa loob ng 2 araw, ikinulong niya ang sarili. Hindi siya pumasok sa opisina, hindi niya sinasagot ang mga tawag. Ang tanging kasama niya ay isang bote ng mamahaling alak at ang multo ng kanyang mga pagkakamali. Inisip niya ang bawat desisyon na ginawa niya. Dapat ba siyang lumaban ng mas matindi sa kanyang ama? Dapat ba siyang tumakas kasama si Mateo? Dapat ba niyang isinuko ang lahat para sa kanilang anak? Ang mga tanong na iyon ay nagdulot lamang ng sakit dahil ang nakaraan ay hindi na mababago. Sa 3 araw ng kanyang pag-iisa, sa gitna ng kanyang desperasyon, isang pangalan ang pumasok sa kanyang isipan. Isang pangalan na matagal na niyang hindi binibigkas, ngunit hindi kailanman nawala sa kanyang puso. Mateo. Siya lamang ang tanging tao sa mundo na makakaintindi sa bigat ng kanyang pasan. Siya ang kalahati ng kwentong ito. May karapatan siyang malaman. At sa isang desperadong sandali, kailangan ni Isabela ng isang taong masasandalan, hindi bilang CEO, hindi bilang isang Sandoval, kundi bilang si isa lamang. Gamit ang mga koneksyon na matagal na niyang hindi ginagamit, natuntun niya ang kinaroroonan ni Mateo Cruz. Hindi ito mahirap. Si Mateo ay hindi kailanman nagtago. Namuhay siya ng isang simpleng buhay malayo sa anino ng mga Sandoval. Natagpuan niya ang address ng isang maliit na furniture restoration shop sa isang tahimik na lugar sa Marikina. Nang hapong yon nagmaneho si Isabela patungo sa lugar.
Ang bawat metro ay nagdadala ng panibagong alon ng kaba. Mahigit 20 taon. Paano niya haharapin ang lalaking minsan niyang minahal ng buong buhay, ang lalaking iniwan niya nang walang sapat na paliwanag? Ang Cruz Restorations ay isang maliit na paggawaan na may amoy ng lumang kahoy, varnish at turpentine. Ang mga bintana nito ay bukas at mula sa labas naririnig ni Isabela ang tunog ng isang liha na dahan-dahang kumikiskis sa kahoy. Huminga siya nang malalim at pumasok. Sa gitna ng silid na katalikod sa kanya ay isang lalaki. Ang kanyang buhok ay may mga hibla na ng pilak sa kanyang sentido at ang kanyang mga braso na nakalabas mula sa manggas ng kanyang t-shirt ay matipuno at puno ng mga peklat mula sa taon ng pagtatrabaho. Dahan-dahan siyang nagtatrabaho sa isang antigong silya. Ang kanyang mga galaw ay tiyak at puno ng pag-iingat. Mateo, tawag ni Isabela, ang kanyang boses ay nanginginig. Huminto ang lalaki sa kanyang ginagawa. Dahan-dahan siyang lumingon. Ang kanyang muka ay mas may guhit na ngayon. Ang kanyang mga mata ay may lalim na dala ng panahon at karanasan. Ngunit nang makita niya si Isabela, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkabigla. Ang liha ay nahulog mula sa kanyang kamay, lumilikha ng isang malambot na tunog sa sahig na semento. Isabulong niya ang pangalan ay tila dayuhan sa kanyang mga labi. Pagkatapos ng lahat ng mga taon, hindi makapagsalita si Isabela. Nakatayo lamang sila roon, ilang talampakan ang layo sa isa't isa, pinaghihiwalay ng 2 dekada ng sakit pangungulila at mga hindi nasabing salita. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Mateo. Ang kanyang boses ay magaspang na parabang hindi pa niya ito nagagamit ng matagal. Kailangan kitang makausap, sabi ni Isabela. Ang kanyang mga luha ay nagsimula na namang mamuo. Tungkol sa kanya. Hindi na kailangang ipaliwanag ni Isabela. Sa mga mata ni Mateo, nakita niya ang agarang pag-unawa at ang sakit na hindi kailanman nawala. Iginayak siya ni Mateo sa isang maliit na opisina sa likod ng pagawan. Umupo sila. Ang hangin sa pagitan nila ay mabigat sa mga alaala. Nahanap ko siya, Mateo, sabi ni Isabela. Binasag ang katahimikan. Ang anak natin, buhay siya. Ang balita ay tumama kay Mateo na parang kidlat. Napahawak siya sa gilid ng mesa. Ang kanyang mga buko ay namumuti. Ang kanyang paghinga ay naging mababaw. Paano sigurado ka ba? Inilabas ni Isabela ang kanyang telepono at ipinakita ang isang larawang palihim niyang kinunan kay Liana sa kainan. Tinitigan ni Mateo ang larawan ng kanyang mga daliri. Ay marahang hinahaplos ang screen na para bang hinahaplos niya ang mukha ng kanyang anak. Kamukha mo siya, sabi ni Mateo. Ang kanyang boses ay basag. Noong una tayong magkakilala, tumango si Isabela. Ikinuwento niya ang lahat. Ang panonood niya ng TV, ang pagpunta niya sa kainan, ang pag-amin niya kay Liana, at ang masakit na pagtanggi nito. Habang nagsasalita siya, nakita niya ang iba't ibang emosyon na dumaan sa mukha ni Mateo. Pagkabigla, kagalakan, at pagkatapos ay isang malalim na kalungkutan. Nang matapos si Isabela, matagal na nanahimik si Mateo, nakatitig sa kawalan. Kasalanan ko, sabi niya sa wakas. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Dapat lumaban ako. Dapat hindi kita hinayaang umalis. Dapat ipinaglaban ko kayo. Hindi mo kasalanan, mabilis na sagot ni Isabela. Pareho tayong biktima, Mateo. Biktima ng aking ama, ng aming pangalan. Ngunit ikaw ang nagdusa ng mag-isa, sabi ni Mateo sa wakas. Ay tumingin sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng sakit na naipon sa loob ng maraming taon. At siya, ang anak natin. Lumaki siyang walang kinikilalang ama't ina. Ang pag-amin na yon na binigkas ng malakas ay masakit para sa kanilang dalawa. Pareho silang nabigo. Galit siya sa akin, sabi ni Isabela. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. At may karapatan siya. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Tumayo si Mateo at lumapit sa bintana, nakatingin sa labas. Kung lumaki siyang mag-isa, ibig sabihin ay matatag siya.
Kung hinarap niya ang buhay ng walang tulong natin, ibig sabihin ay malakas ang kanyang espiritu. Hindi siya basta-basta susuko. Tumingin siya pabalik kay Isabela. At hindi rin dapat tayo sumuko. Sa mga salitang iyon naramdaman ni Isabela ang isang bahagyang pag-asa na muling sumibol. Sa kauna-unahang pagkakataon, mula nang tumakbo si Liana, hindi niya naramdaman na nag-iisa siya sa laban na ito. Pero paano, tanong ni Isabela? Ayaw niya akong makita. Kung gayon maghihintay tayo, sabi ni Mateo. Pero sa pagkakataong ito, hindi na tayo maghihintay ng magkahiwalay. Haharapin natin ito ng magkasama. Hindi ito isang pangako ng pag-ibig na muling nabuhay. Ito ay isang bagay na mas malalim. Ito ay isang kasunduan sa pagitan ng dalawang taong pinag-ugnay ng isang nawawalang piraso ng kanilang mga kaluluwa. Umalis si Isabela sa paggawaan ni Mateo ng hapong iyon na may bagong determinasyon. Ang sakit ay naroon pa rin, ngunit hindi na ito nakakaparalisa. Ngayon, meron siyang kakampi. At habang nagmamaneho siya pabalik sa Makati, isang plano ang nagsimulang mabuo sa kanyang isipan. Hindi niya susukuan si Liana. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na niya gagamitin ang mga salita. Gagamitin niya ang katotohanan. Ibibigay niya kay Liana ang lahat ng ebidensya ng kanyang paghahanap. Ang mga ulat ng investigador, ang mga dokumento, ang mga liham. Ibibigay niya sa kanyang anak ang kapangyarihang magpasya para sa kanyang sarili, malayo sa bigat ng emosyon, armado ng malamig at hindi maikakailang katotohanan. Lumipas ang halos isang linggo. Para kay Liana ang bawat araw ay isang laban. Pumasok siya sa trabaho sa kusina ni Elena, ngumingiti sa mga customer naghahain ng pagkain at naglilinis ng mga mesa na para bang walang nagbago. Ngunit sa loob niya isang digmaan ang nagaganap. Ang imahe ni Isabela, ang kanyang mga mata, na puno ng luha, ang kanyang desperadong boses, ay sumusulpot sa kanyang isipan sa mga hindi inaasahang pagkakataon. Habang naghihiwa siya ng sibuyas, habang nagpupunas ng baso, habang nakahiga sa kama sa gabi. Ang galit niya ay naroon pa rin isang mainit na baga sa kanyang dibdib. Ngunit sa ilalim ng galit na yon, isang bagong damdamin ang nagsimulang umusbong pagdududa. Hindi siya binalikan ni Isabela. Walang mga tawag, walang mga text, walang biglaang pagpapakita. Ang katahimikan na ito ay mas nakakabagabag kaysa sa inaasahan niya. Ito ba ay tanda ng pagsuko o pagbibigay ng espasyo? Isang hapon, habang nagwawalis siya sa labas ng kainan, isang delivery man ang lumapit sa kanya. Para kay Miss Liana Reyes po, iniabot nito sa kanya ang isang medium-size na kahon na gawa sa kahoy, elegante at simple. Walang pangalan ng nagpadala, tanging ang kanyang pangalan lamang na nakasulat sa isang maliit na sobre na nakadikit sa ibabaw. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang tinatanggap niya ito. Alam niya kung kanino ito galing. Salamat po, sabi niya sa delivery man, at mabilis na dinala ang kahon sa kanyang apartment. Inilapag niya ito sa kanyang maliit na mesa sa sala. Tinitigan niya ito na para bang isa itong bomba na maaring sumabog anumang oras. Isang bahagi niya ay gustong itapon ito, ibalik o itago sa isang sulok kung saan hindi na niya ito makikita. Ngunit ang kabilang bahagi, ang bahaging naghahanap ng mga sagot sa buong buhay niya ay hindi mapakali. Sa loob ng sobre may isang simpleng sulat, Liana. Alam kong wala akong karapatang humingi ng kahit ano sa'yo, pero hinihiling ko na sana bago mo ako tuluyang husgahan, tingnan mo ang nilalaman nito. Hindi nito mababago ang nakaraan, hindi nito mabubura ang sakit, ngunit sana maipakita nito sa iyo ang katotohanan na nasa puso ko sa loob ng 22 taon. Maghihintay ako. Isabela, huminga ng malalim si Liana. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Dahan-dahan itinaas niya ang takip ng kahon. Ang nasa loob ay hindi pera o alahas. Ito ay isang koleksyon ng nakaraan.
Sa ibabaw ay mga makakapal na folder. Binuksan niya ang una. Nakasulat dito, Private Investigators Reports. Ang mga pahina ay puno ng mga technical na ulat, mga larawan, ng mga lugar, mga pangalan, ng mga taong in-interview mula sa iba't ibang ahensya sa loob ng 2 dekada. Nakita niya ang mga petsa mula pa noong siya'y ilang taong gulang pa lamang hanggang sa mga nakaraang taon. May mga ulat na nagsasabing no viable leads, adoption records, sealed trail gone cold. Isang dokumentasyon ng 20 taon ng kabiguan. Sa ilalim ng mga folder, may mga kopya ng mga legal na dokumento, mga liham sa mga ahensya ng pag-aampon, mga apela na laging tinatanggihan. Naramdaman ni Liana ang pagbara sa kanyang lalamunan. Ito ay higit pa sa mga salita. Ito ay mga konkretong ebidensya ng isang paghahanap. Ngunit ang pinakamatindi sa lahat ay ang nasa pinakailalim ng kahon. Isang bundle ng mga liham na nakatali di mga isang kupas na pulang laso. Ang mga sobre ay may iba't ibang antas ng pagkaluma. Nakasulat sa bawat isa ay ang parehong bagay. Para sa aking anak. Binuksan niya ang pinakauna, ang papel ay naninilaw na at marupok. Ang sulat kamay ay maganda, ngunit bahagyang nanginginig. Setyembre 15, 1999, aking munting paru-paro. Ngayon ang iyong unang kaarawan. Hindi ko alam kung nasaan ka o kung sino ang nag-aalaga sa iyo. Ang tanging magagawa ko ay sindihan ng isang kandila at ipagdasal na sana ay ligtas ka at masaya. Hinawakan kita sa aking mga bisig sa loob lamang ng ilang sandali, ngunit mananatili ka sa aking puso, magpakailanman. Mahal na mahal kita. Napahawak si Liana sa kanyang bibig. Ang petsa, iyon ang kanyang kaarawan. Binuksan niya ang isa pa. Setyembre 15, 2005. Mahal kong anak, 7 taong gulang ka na ngayon. Siguro ay nasa eskwelahan ka na. Magaling ka ba sa math o baka naman sa sining tulad ni Mateo? Ini-imagine ko ang iyong ngiti, ang iyong tawa. Mayroon akong isa pang investigador ngayon. Sinabi niyang may bago siyang lead. Sana, sa pagkakataong ito, totoo na. Binuksan niya ang isa pa at isa pa. Ang bawat liham ay isang sulyap sa isang taon na nawala. Mga liham na puno ng pagmamahal, ng sakit, ng pangungulila at ng hindi namamatay na pag-asa. May mga liham na puno ng galit sa kanyang ama. May mga liham na puno ng pagsisisi. At may mga liham na puno lamang ng simpleng paglalarawan kung ano ang nangyari sa araw ni Isabela, na para bang kinakausap niya ang isang kaibigan. Setyembre 15, 2014. Anak, 20 taon ka na. Isang dalaga. Minsan natatakot ako. Paano kung magkita tayo at magalit ka sa akin? Maiintindihan ko. Pero sana malaman mo kahit isang araw lang na hindi ka nawala sa isip ko. Kahit kailan, ikaw ang aking sampagita. Ang aking pangako ng kadalisayan sa isang mundong puno ng kasinungalingan. Umupo si Liana sa sahig, napapaligiran ng mga piraso ng buhay ng kanyang ina, at umiyak. Umiyak siya, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa isang emosyon na hindi niya maintindihan. Isang bigat ng 2 dekada ng pagmamahal na hindi na ipadala. Ang babaeng nagpakita sa kanya ay hindi lamang isang mayaman at makapangyarihang estranghero. Siya ay isang ina na nagdalamhati, isang babaeng naghahanap, isang taong sumulat ng daan-daang liham sa isang anak na hindi niya alam kung mababasa ba nito. Hindi nito binura ang sakit ng pag-abandona na naramdaman niya sa buong buhay niya. Hindi nito pinatawad ang lahat, ngunit binuksan nito ang isang maliit na siwang sa pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso. Ang kwento ay hindi pala kasing simple ng isang inang umalis. Mayroong higit pa. At sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ni Liana na kailangan niyang malaman ang buong katotohanan. Hindi para kay Isabela, kundi para sa kanyang sarili. Ang mga liham at dokumento ay nag-iwan ng hindi maalis na marka sa isipan ni Liana.
Ang galit na dati niyang nararamdaman ay unti-unting napalitan ng isang nakakabahalang pagkalito. Kung totoo ang lahat ng ito, kung si Isabela ay walang tigil na naghahanap, bakit hindi siya natagpuan? Ang mga ulat ng imbestigador ay palaging nauuwi sa isang pader. Tila ba may isang puwersang hindi nakikita na aktibong humaharang sa bawat pagtatangka. Ang ideya na ito ay nakatanim sa kanyang isipan, isang palaisipan na kailangan niyang buuin. Naalala niya ang kanyang mga yumaong magulang na umampon. Sila ay simpleng mga tao, isang guro at isang accountant, ngunit ang ama-amahan niya ay minsan nabanggit ang tungkol sa isang matandang abogado, isang kaibigan ng pamilya na tumulong sa legal na proseso ng kanyang pag-aampon. Attorney De Castro. Ang pangalan ay biglang lumitaw mula sa kailaliman ng kanyang alaala. Sa isang biglaang desisyon, nagpaalam si Liana kay Aling Elena para sa isang personal na araw. Kailangan niyang gawin ito. Hinanap niya ang pangalan sa internet at sa kabutihang palad natagpuan ang address ng law office nito sa isang lumang gusali sa Maynila. Samantala, sa Marikina, si Mateo Cruz ay hindi mapakali. Mula nang malaman niya ang tungkol kay Liana, ang kanyang dating tahimik na buhay ay nagambala. Isang hindi maipaliwanag na puwersa ang humihila sa kanya patungo sa kusina ni Elena. Nang hapong yon, hindi na niya napigilan ang sarili. Nagmaneho siya papuntang Quezon City. Hindi siya pumasok sa kainan. Sa halip umupo siya sa loob ng kanyang lumang pickup truck na nakaparada sa kabilang kalye sa isang lugar kung saan hindi siya madaling mapansin. Mula roon, pinanood niya ang kanyang anak. Nakita niya si Liana na nag-aasikaso sa mga customer. Ang kanyang mga galaw ay mabilis at puno ng sigla. Nakita niya itong ngumiti sa isang matandang babae. Nakita niya itong makipagbiruan sa isang kapwa waiter. Ang bawat maliit na kilos, bawat ekspresyon ay isang kayamanan na ninakaw sa kanya ng panahon. Naramdaman niya ang isang halo ng matinding pagmamalaki at masakit na pagsisisi. Gaano karaming mga ngiti ang hindi niya nakita. Gaano karaming mga tawa ang hindi niya narinig. Nanatili siya roon hanggang sa magtakip silim isang ama na isang anino lamang pinapanood ang buhay ng anak na hindi niya kailanman naging bahagi. Sa kabilang banda, nakaupo si Liana sa harap ni Attorney De Castro. Ang abogado ay isang matandang lalaki na may makapal na salamin at isang tingin na tila nakikita ang lahat. Ang kanyang opisina ay puno ng mga libro, ang amoy ay pinaghalong lumang papel at kape. Liana Reyes, sabi ng abogado, tinitingnan siya sa ibabaw ng kanyang salamin. Ang anak ni na Anhing, Ruben at Celia. Lumaki kang isang magandang dalaga. Salamat po sa pagtanggap ninyo sa akin, attorney. Sabi ni Liana, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Ano ang maipaglilingkod ko sa iyo, Hija? Nag-aalangan si Liana sa simula. Tungkol po ito sa aking pag-aampon. Sumandal ang abogado sa kanyang upuan, ang kanyang mga daliri ay magkakaugnay. Isang napakatagal na kaso na yon. Ano ang gusto mong malaman? May nagpakita po sa akin. Isang babae. Sinasabi niyang, siya ang aking tunay na ina. Diretsong sabi ni Liana. Hindi nagulat si Attorney De Castro. Sa halip isang bahagyang tango lamang ang kanyang isinagot na para bang matagal na niyang inaasahan ang araw na ito. At ang pangalan ba ng babaeng ito ay Isabela Sandoval Nanlaki, ang mga mata ni Liana. Kilala niyo po siya. Hindi personal, sagot ng abogado. Ngunit ang kanyang pangalan at ang pangalan ng kanyang pamilya ay madalas na lumitaw sa mga taon na sinubukan kanyang hanapin. Kung gayon totoo po na hinanap niya ako, walang duda, sabi ni Attorney De Castro. Masigasig, walang kapaguran. Ang totoo, hinangaan ko ang kanyang determinasyon. Ngunit sa bawat pagkakataon na malapit na siyang makahanap ng isang lead, bigla itong nawawala. Ang mga dokumento ay nawawala. Ang mga contact person
ay biglang hindi na matagpuan. Palaging may isang hakbang na nauuna sa kanya. Sino, tanong ni Liana, ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis. Sino po ang gumagawa noon? Bumuntong hininga ang abogado at binuksan ang isang drawer sa kanyang mesa. May kinuha siyang isang lumang folder. Ang iyong mga magulang na umampon si Ruben at Celia ay mabubuting tao. Natakot sila para sa'yo. Natakot sila na baka isang araw ay ibawiin ka ng makapangyarihang pamilya Sandoval. Ngunit sa paglipas ng panahon, napagtanto nila na ang paghahanap ni Mrs. Sandoval ay hindi banta, kundi isang sigaw ng isang ina. Bago sila pumanaw, iniwan nila ito sa akin. Inilapag niya ang folder sa mesa. Binuksan ito ni Liana. Sa loob ay ilang mga sulat at isang pangalan na paulit-ulit na nakasulat. May isang tao sa loob mismo ng Sandoval Corporation, paliwanag ng abogado. Isang taong may access sa impormasyon sa pera, sa kapangyarihan. Isang taong tinitiyak na ang lahat ng mga pinto ay mananatiling sarado. Isang ikatlong anino. Sa kwento ninyo, tinitigan ni Liana ang pangalan. Ricardo Vargas. Sino po siya? Sa pagkakaalam ko, isa siyang mataas na opisyal sa kumpanya. Isang taong lubos na pinagkakatiwalaan ni Miss Sandoval. Ang kanyang kanang kamay kung tawagin. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa buong katawan ni Liana. Isang traidor. Isang ahas sa loob ng bakuran. Ang galit na dati niyang naramdaman para kay Isabela ay biglang nagbago ng direksyon na parang isang ilog na biglang lumihis ng agos at ngayon ay dumadaloy ng buong bagsik patungo sa isang bagong target. Hindi ito kasalanan ng isang amang mapang-api na matagal nang patay. Hindi ito dahil sa kakulangan ng pagsisikap. Mayroong isang aktibong sabotahe, isang taong nakinabang sa sakit ng kanyang ina, sa kanyang pagkawala. Kailangan niyang malaman, bulong ni Liana, mas para sa sarili niya kaysa sa abogado. Tumango si Attorney De Castro. Mag-iingat ka, Hija. Ang mga taong tulad niyan ay mapanganib. Ngunit hindi na nakikinig si Liana. Ang kanyang isipan ay nakatuon na. Ang pagdududa ay nawala. Napalitan ng isang malinaw na layunin. Pupuntahan niya si Isabela. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi para akusahan siya. Pupuntahan na niya ito para bigyan siya ng babala at para magkasama nilang harapin ang katotohanan. Ang buong katotohanan. Ang Sandoval Tower ay isang dambuhalang tore ng salamin at bakal na tila humahalik sa kalangitan ng Makati. Para kay Liana, ito ay simbolo ng isang mundong napakalayo sa kanya, isang mundo ng kapangyarihan, yaman at mga lihim. Ngunit ngayon, naglalakad siya patungo sa naglalakihang pinto nito, hindi na may takot, kundi may matibay na determinasyon. Ang lobby ay malamig at malawak, ang sahig na gawa sa marmol ay kumikinang na parang salamin. Ang mga taong naglalakad ay may suot na mamahaling damit, ang kanilang mga galaw ay mabilis at may layunin. Lumapit si Liana sa reception desk, ang kanyang simpleng blusa at pantalon ay tila wala sa lugar. Magandang hapon po. Paano ko po kayo matutulungan, tanong ng receptionist? Ang kanyang ngiti ay propesyonal, ngunit walang init. Nandito po ako para kay Miss Isabela Sandoval. Sabi ni Liana, sinisikap na panatilihing matatag ang kanyang boses. Tinaasan siya ng kilay ng babae. May appointment po ba kayo? Wala po. Pero pakisabi na lang po, nandito si Liana Reyes. Mahalaga po ito. May pag-aalinlangan sa mukha ng receptionist, ngunit may nakita marahil itong kakaibang intensidad sa mga mata ni Liana. Kinuha nito ang telepono. Matapos ang ilang sandali, bumaba ang tingin nito kay Liana na may halong pagtataka. Pumunta raw po kayo sa 50th floor. Hihintayin ka niya. Ang pagsakay sa elevator ay parang isang mabilis na pag-akyat sa langit. Habang tumataas ang elevator, tila lumiliit ang syudad sa ibaba. Pagbukas ng pinto sa 50th floor, isang babaeng assistant ang sumalubong sa kanya at iginiya siya sa isang malaking pinto
na gawa sa dark wood. Pagpasok niya nakita niya si Isabela na nakatayo malapit sa isang malawak na bintana na nagpapakita ng buong tanawin ng syudad. Nang lumingon ito, nakita ni Liana ang pagod at pag-aalala sa mga mata nito, ngunit mayroon ding isang kislap ng pag-asa nang makita siya. Liana, sabi ni Isabela, ang kanyang boses ay mahina. Dumating ka. Hindi sumagot si Liana. Sa halip inilibot niya ang kanyang tingin sa opisina, elegante, makapangyarihan at malamig. Hindi ako naparito para sa mga bagay na iniisip mo, sabi ni Liana. Ang kanyang boses ay direkta at walang emosyon. Naparito ako dahil may kailangan kang malaman. Kumunot ang noo ni Isabela naguguluhan sa tono ni Liana. Ano iyon? Sa loob ng 20 taon, hinanap mo ako, sabi ni Liana. At sa loob ng 20 taon, may isang taong tinitiyak na hindi mo ako mahahanap. Isang malamig na kaba ang naramdaman ni Isabela. Anong ibig mong sabihin, kilala mo ba si Ricardo Vargas? Ang pangalan ay nagdulot ng agarang reaksyon kay Isabela. Ang pagkalito sa kanyang mukha ay napalitan ng pagtatanggol. Si Ricardo siyempre. Pinsan ko siya. Siya ang aking sao, ang aking pinagkakatiwalaang tagapayo. Kasama ko na siya mula pa noong simula. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Liana. Ang pinagkakatiwalaan mong pinsan ang siya mismong nagtago sa akin mula sa'yo. Napaatras si Isabela na parabang nasampal. Hindi yan totoo. Imposible. Bakit niya gagawin iyon? Dahil naniniwala siyang isang pagkakamali ako. Sabi ni Liana, ang kanyang boses ay tumitigas sa bawat salita. Isang dumi sa pangalan ng pamilya Sandoval. Isang kahinaan na kailangan niyang alisin para maprotektahan ka. Iyan ba ang itinuro sa inyo sa pamilyang ito na ang pagmamahal ay isang kahinaan? Ang mga salita ni Liana ay tumama kay Isabela ng may brutal na puwersa. Ang ideya ay napakasama, napakatraidor na halos hindi niya ito kayang tanggapin. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang isipan, ang mga piraso ay nagsimulang mag-ugnay, ang mga biglang nawawalang lead, ang mga payo ni Ricardo na sumuko na at mag-move on ang kanyang palaging paggigiit na ang nakaraan ay dapat manatili sa nakaraan. Walang pag-aalinlangan kinuha ni Isabela ang intercom sa kanyang desk. Cecile, papuntahin mo dito si Ricardo Vargas. Ngayon din, ilang minuto lamang ang lumipas at bumukas ang pinto. Pumasok ang isang lalaking nasa mga huling taon ng kanyang edad, na 50, may suot na mamahaling suit at may kumpiyansa sa sarili. Si Ricardo Vargas. Isabela, pinapatawag mo raw ako? Sabi niya, isang maggiliw na ngiti sa kanyang mga labi. Ngunit nang makita niya si Liana na nakatayo sa tabi ng mesa, ang kanyang nangiti ay dahan-dahang naglaho. Isang anino ng pagkabahala ang dumaan sa kanyang mga mata bago ito mabilis na napalitan ng isang malamig na maskara. Tumayo si Isabela mula sa kanyang upuan. Ang kanyang buong katauhan ay nagbago. Ang ina na puno ng sakit ay nawala. At ang CEO na kayang magpatakbo ng isang imperyo ang lumitaw. Ang kanyang boses ay malamig na parang yelo. Ricardo, sagutin mo ako. At gusto kong marinig ang katotohanan. Ikaw ba ang dahilan kung bakit hindi ko natagpuan ang aking anak sa loob ng 22 taon? Sinubukan ni Ricardo na ngumiti ng may pagwawalang bahala. Isabela, ano bang pinagsasabi ng babaeng iyan? Baka sinusubukan ka lang niyang perahan. Huwag kang magsinungaling sa akin. Sigaw ni Isabela, ang kanyang boses ay umaling-awngaw sa malaking opisina. Sa lahat ng tao, sa akin pa, nakita ni Ricardo ang determinasyon sa mga mata ng kanyang pinsan. Alam niyang wala nang saysay ang pagtanggi. Itinigil niya ang pagkukunwari. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak sa pag-aarogante. Oo, pag-amin niya ang kanyang boses ay walang pagsisisi. Ako nga. Ang simpleng salitang yon ay isang pagsabog sa katahimikan.
Naramdaman ni Liana ang pag-ikot ng kanyang sikmura. Narinig niya ito mula mismo sa bibig ng lalaki. Naramdaman ni Isabela ang isang matinding pagtataksil na tila dumurog sa kanyang puso. Bakit bulong niya? Pinsan kita. Pamilya kita. Dahil iyon mismo ang dahilan, sagot ni Ricardo, ang kanyang boses ay tumaas na rin. Pinoprotektahan ko ang pamilya. Pinoprotektahan ko ang pamana ni Tio Ricardo. Ang iyong ama, alam niya na, ang batang yan ay magiging isang pagkakamali. Isang pabigat sa iyong hinaharap. Ginawa ko lang ang nararapat. Iniligtas kita mula sa iyong sariling kahinaan. Hindi siya kahinaan, sigaw ni Isabela. Itinuturo si Liana. Siya ang aking anak. Isa siyang pagkakamali, ganti ni Ricardo. At tiningnan ko na hindi na muling makakabalik ang pagkakamaling iyon para sirain ang lahat ng ating pinaghirapan. Sa sandaling iyon, isang bagay ang nag-snap sa loob ni Isabela. Ang lahat ng sakit, lahat ng pagsisisi, lahat ng galit sa kanyang ama at sa sistemang kumitil sa kanyang kaligayahan ay naipon at natutok sa lalaking nasa harap niya. Lumakad siya patungo kay Ricardo. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab. Ang tanging pagkakamali dito ay ang pagtitiwala ko sa iyo. Tumalikod siya at muling pinindot ang intercom. Cecil, tawagin mo ang security. Paalisin ninyo si Mr. Vargas sa gusaling ito. Siguraduhin ninyong hindi na siya muling makakapasok. At tawagan mo ang legal department. Simulan ninyo ang proseso ng kanyang pagtanggal. Agad, namutla si Ricardo. Isabela, hindi mo maaaring gawin ito. Ako ang nagtayo ng kumpanyang ito, kasama mo, at ako ang sisira sa iyo. Sagot ni Isabela, hindi lumilingon. Dumating ang dalawang security guard at magalang, ngunit may diin na inalalayan si Ricardo palabas. Habang kinakaladkad siya, tumingin siya kay Liana nang may purong pagkamuhi. Sinira mo ang lahat. Nang maisara na ang pinto, isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa silid. Nanginginig ang buong katawan ni Isabela. Napasandal siya sa kanyang mesa para sa suporta. Lumingon si Liana sa kanya at sa kauna-unahang pagkakataon, hindi galit o pagdududa ang nakita niya sa mga mata ng babae. Nakita niya ang isang ina na nang mabigyan ng pagpipilian sa pagitan ng kanyang imperyo at ng kanyang anak, ay pinili ang kanyang anak nang walang pag-aalinlangan. Ito ang pinakamalakas na ebidensya sa lahat. Ginawa mo iyon? Para sa akin, bulong ni Liana. Tumango si Isabela, ang mga luha ay malayang dumadaloy na sa kanyang mga pisngi. Hindi na ako papayag na may sino mang maghiwalay sa atin. Kahit kailan. Naramdaman ni Liana na may isang bagay na gumuho sa loob niya, ang huling pader, ang huling depensa. Dahan-dahan, tumango siya. At sa simpleng kilos na yon, isang bagong kabanata ang nagsimula. Ang katahimikan na sumunod sa pag-alis ni Ricardo ay mas mabigat kaysa sa sigawan kanina. Ang adrenaline mula sa paghaharap ay dahan-dahang nawala at ang naiwan ay ang dalawang babae nakatayo sa magkabilang dulo ng isang malawak na opisina, pinaghihiwalay ng 22 taon ng kawalan. Tinitigan ni Liana si Isabela na ngayon ay tila mas marupok kaysa kailanman. Ang makapangyarihang CEO ay nawala at ang natira ay isang babaeng nanginginig. Ang kanyang mukha ay nabahiran ng luha at pagtataksil. Sa sandaling iyon, nakita ni Liana hindi ang bilyonaryang si Isabela Sandoval, kundi ang ina na nagsulat ng daan-daang liham sa kanya. Okay ka lang ba, tanong ni Liana? Ang kanyang boses ay mas malambot na ngayon, halos pabulong. Umiling si Isabela, isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Sa buong buhay ko, inakala kong ang ama ko ang pinakakalaban ko. Hindi ko namalayan na ang taong katabi ko pala mismo ang nagpapatuloy ng kanyang laro. Tumingin siya kay Liana, ang kanyang mga mata ay puno ng isang malalim at nakakapanghinang pagsisisi. Patawarin mo ako, Liana.
Dapat naging mas matalino ako. Dapat na protektahan kita. Hindi mo kasalanan, sagot ni Liana, at sa pagsasabi niya nito, naramdaman niyang totoo iyon. Pareho tayong biktima niya. Mayroong isang mahabang katahimikan. Hindi alam ni Liana kung ano ang susunod na sasabihin o gagawin. Ang lahat ay napakabilis na nangyari. Ang galit na binuo niya sa buong buhay niya ay nawala. Ngunit hindi pa niya alam kung ano ang ipapalit dito. Si Isabela sa kabilang banda ay tila natatakot na gumalaw na para bang isang maling salita ay maaaring magpatakbo muli kay Liana palayo. Alam kong hindi nito mababago ang lahat. Sabi ni Isabela, maingat na pinipili ang kanyang mga salita. Ang sakit ang mga taon na nawala. Naririyan pa rin yan. At hindi ako hihingi ng kapatawaran dahil alam kong hindi pa yun sapat. Naglakad siya palayo sa mesa, papalapit sa bintana, ibinibigay kay Liana ang espasyo nito. Gusto ko lang malaman mo na hindi ako aalis. Nandito lang ako. Kung gusto mo akong kausapin, makikinig ako. Kung gusto mong sumigaw, tatanggapin ko. At kung kailangan mo ng panahon para malayo sa akin, maiintindihan ko. Maghihintay ako. Kahit gaano katagal. Ang mga salitang yon, ang pagbibigay ng kontrol kay Liana, ang kawalan ng anumang pressure, ay ang pinakamahalagang bagay na maibibigay ni Isabela sa sandaling iyon. Naunawaan ni Liana na hindi ito tungkol sa gusto ni Isabela. Ito ay tungkol sa kung ano ang kailangan ni Liana para maghilom. Tumingin si Liana sa paligid ng opisina sa syudad sa ibaba. Ang lahat ay tila napakalaki, napakakomplikado. Hindi ko pa alam kung ano ang nararamdaman ko, pag-amin niya. Ang gulo. Okay lang yan, mabilis na sagot ni Isabela. Okay lang na magulo. Tumango si Liana. Siguro kailangan ko munang umalis. Walang bakas ng pagkabigo sa mukha ni Isabela, tanging pag-unawa lamang. Sige, ihahatid kita sa baba. Habang naglalakad sila palabas ng opisina at papasok sa elevator, ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na puno ng tensyon, kundi ng isang marupok na pag-unawa. Bago bumukas ang pinto ng elevator sa lobby B, nagsalita si Isabela. May isa pa siyang gustong makilala ka. Sino? Ang ama mo, sabi ni Isabela. Si Mateo. Ang isa pang paghahayag na ito ay dapat sanang nagdulot ng isa pang pagkabigla. Ngunit sa puntong ito, tila handa na si Liana sa anumang bagay. Tumango na lamang siya, hindi pa kayang iproseso ang lahat. Lumipas ang ilang araw. Sinubukan ni Liana na bumalik sa kanyang normal na gawain, ngunit alam niyang wala nang babalikan pang normal. Ikinuwento niya ang lahat kay Aling Elena, na nakinig nang may luha sa kanyang mga mata at niyakap siya ng mahigpit. Isang hapon, nakatanggap siya ng text mula kay Isabela. Nasa labas kami ng park malapit sa inyo. Si Mateo, kung handa ka na, kung hindi okay lang, aalis kami. Nag-alinlangan si Liana, ngunit isang bahagi niya ang nag-udyok sa kanya na pumunta. Pagdating niya sa parke, nakita niya si Isabela na nakatayo sa malayo sa ilalim ng isang puno. At sa isang bench na nakaharap sa isang maliit na lawa, may isang lalaking nakaupo na katalikod sa kanya. Dahan-dahang lumapit si Isabela. Hindi kita pipilitin. Gusto ko lang siyang makita mo. Naglakad si Liana papalapit sa bench. Ang lalaki ay tila naramdaman ang kanyang presensya at dahan-dahang lumingon. Si Mateo. Ang kanyang mukha ay mabait, ang kanyang mga mata ay puno ng emosyon na hindi niya mailarawan. Isang halo ng kagalakan, takot at 2 dekada ng pangungulila. May hawak siyang isang maliit na ibon na inukit sa kahoy. Ang kanyang mga kamay ay magaspang, ngunit may kasanayan. Walang nagsalita. Tinitigan lamang nila ang isa't isa. Nakita ni Liana ang kanyang sariling mga mata sa lalaking ito, ang hugis ng kanyang panga. Liana, sabi ni Mateo, ang kanyang boses ay basag. Pasensya na at wala ako. Hindi alam ni Liana kung ano ang isasagot.
Ang tanging nagawa niya ay tumango. Hindi ito isang perpektong pagtatagpo. Ito ay awkward puno ng mga hindi nasabing salita. Ngunit ito ay totoo. Ito ang kanyang ama, isang lalaking simple isang alagad ng sining na nagmahal sa kanyang ina at nagdusa rin sa kanilang pagkakahiwalay. Umalis si Liana sa parke ng hapong iyon na may bagong bigat at gaan sa kanyang puso. Ang mga blangkong pahina ng kanyang nakaraan ay unti-unting napupunan. Hindi ito isang fairy tale. Ito ay isang kwentong magulo at masakit. Ngunit ito ay kanyang kwento. At habang naglalakad siya pa uwi, alam niya na ang mga unang hakbang, gaano man kahirap, ay nagawa na. Ang susunod na hakbang ay nasa kanya na ngayon. Ang mga sumunod na linggo ay panahon ng tahimik na pagbabago para kay Liana. Ang malaking bagyo ng mga paghahayag ay lumipas na. At ang naiwan ay ang kalmadong tubig kung saan kailangan niyang matutong muling maglayag. Bumalik siya sa kanyang trabaho sa kusina ni Elena. Ang pamilyar na rutina ang pagkuha ng mga order, ang paghahain ng pagkain, ang pakikipag-usap sa mga customer ay naging kanyang angkla. Ngunit may isang bagay na naiiba. Ang anino ng kalungkutan na dati laging nakasunod sa kanya ang tanong na bakit ay nagsimula ng maglaho. Napalitan ito ng isang komplikadong tapiserya ng mga bagong damdamin pag-unawa, isang bahagyang kalungkutan para sa nawalang panahon at isang maliit na nginginig na usbong ng pag-asa. Isang gabi habang nagliligpit sila ni Aling Elena, sinabi niya ang isang bagay na matagal na niyang iniisip. Nay Elena, salamat po sa lahat. Ngumiti ang matanda, ipinatong ang kamay sa balikat ni Liana. Wala iyon, anak. Palagi akong narito para sa iyo. Alam ko po, sabi ni Liana. At hindi po yun magbabago. Kayo po ang nanay ko. Nagpausa siya, huminga ng malalim. Pero siguro may puwang pa sa puso ko para sa isa pa. Ang nangiti ni Aling Elena ay lumawak ang kanyang mga mata, ay nagningning sa pag-unawa at pagmamalaki. Matagal ko nang alam iyan, anak. Ang puso mo ay mas malaki kaysa sa iyong inaakala. Ang pag-uusap na yon ang nagbigay kay Liana ng huling tulak na kailangan niya. Hindi na niya hinintay pa ang text o tawag. Nang gabing iyon, sa katahimikan ng kanyang apartment, kinuha niya ang kanyang telepono at hinanap ang numero ni Isabela. Tinitigan niya ito ng matagal, ang kanyang hinlalaki ay nag-aalangan sa ibabaw ng call button. Pagkatapos, pinindot niya ito. Tumunog ito ng isang beses lamang. Lena, ang boses sa kabilang linya ay puno ng pag-asa at pagkabalisa na para bang bawat pagtunog ng telepono sa nakalipas na mga linggo ay dinarasal niyang si Liana ang tumatawag. Naramdaman ni Liana ang pagbara sa kanyang lalamunan. Hi, sabi niya, ang kanyang boses ay halos pabulong. Hi, sagot ni Isabela, at sa isang salitang iyon, narinig ni Liana ang bigat ng lahat ng emosyon na pinipigilan nito. Isang sandali ng katahimikan. Gusto mo bang magkape bukas? Tanong ni Liana, ipinikit ang kanyang mga mata habang binibitawan ang mga salita. Isang pigil na hikbi ang narinig ni Liana sa kabilang linya na mabilis na pinigilan. Oo, gustong-gusto ko. Saan at anong oras? Hindi sila nagkita sa isang magarbong restaurant sa Makati o sa abalang kusina ni Elena. Pinili ni Liana ang isang maliit at tahimik na coffee shop sa Teacher's Village, isang lugar na neutral, isang lugar kung saan maaari silang maging sila lamang. Kinabukasan, unang dumating si Liana. Pagkalipas ng ilang minuto, dumating si Isabela kasama si Mateo. Ang kanilang presensya ay tila nag-aalangan na para bang natatakot silang takutin siya palayo. Umupo sila sa isang maliit na mesa sa sulok. Ang unang ilang minuto ay puno ng awkward na katahimikan. Isang waiter ang kumuha ng kanilang mga order, 3 tasa ng kape. Si Mateo ang unang bumasag sa katahimikan. Inilapag niya sa mesa ang maliit na ibon na inukit sa kahoy na hawak niya noong una silang magkita sa parke.
Para sa'yo, sabi niya, ang kanyang boses ay mahiyain. Isang paru-paro, dapat ang gagawin ko. Pero ang mga ibon ay lumilipad ng malaya. Kinuha ni Liana ang inukit na ibon. Ito ay makinis sa kanyang mga daliri. Ang bawat detalye ay ginawa ng may pagmamahal. Tumingin siya sa kanyang ama. Salamat po. Ang simpleng pag-uusap na yon ang nagbukas ng pinto. Nagsimula silang magkwento, hindi tungkol sa sakit ng nakaraan, kundi tungkol sa mga simpleng bagay. Ikinuwento ni Mateo ang kanyang pag-ibig sa kahoy. Ikinuwento ni Isabela ang tungkol sa kanyang lola na orihinal na may-ari ng kwintas. At si Liana sa kauna-unahang pagkakataon ay nagkwento tungkol sa kanyang buhay, ang kanyang mga pangarap na magkaroon ng sariling maliit na panaderya, ang kanyang pagmamahal sa kusina ni Elena, ang kabaitan ni Aling Elena. Walang malalaking pag-amin, walang madamdaming yakapan. Tanging 3 taong pinaghiwalay ng tadhana na dahan-dahang hinahabi ang mga naputol na sinulid ng kanilang buhay. Nagtatawanan sila sa mga maliliit na bagay, nagkakaroon ng mga sandali ng tahimik na pag-unawa. Nang paubos na ang kanilang kape, tiningnan ni Isabela si Liana, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal na hindi na niya kailangang itago. Salamat sa pagtawag mo, anak, sabi niya. Ang huling salita ay binigkas ng may pag-iingat. Tumingin si Liana mula kay Mateo patungo kay Isabela. Nakita niya ang kanyang nakaraan at ang kanyang posibleng hinaharap. Ang sakit ay naroon pa rin, isang peklat na marahil ay hindi naganap na mawawala. Ngunit sa ibabaw ng peklat na yon, may isang bagong bagay na tumutubo. Ngumiti siya, isang maliit at tunay na ngiti. Walang anuman, sabi niya, at pagkatapos ay tumingin siya ng diretso kay Isabela. Huminga siya ng malalim at sinabi ang salitang matagal nang hinihintay ng kanyang ina, isang salitang nagmula hindi sa obligasyon kundi sa isang bagong natagpuang pagtanggap. Walang anuman, inay. Sa pagdinig ng salitang iyon, isang butil ng luha ang gumulong sa pisngi ni Isabela. Hindi ito luha ng kalungkutan, kundi luha ng purong kaligayahan. Inabot niya ang kamay sa ibabaw ng mesa at hinawakan ang kamay ni Liana. Hinawakan din ni Mateo ang kabilang kamay. Sa maliit na coffee shop na yon, sa ibabaw ng 3 tasang walang laman, isang bagong pamilya ang nagsimulang mabuo. Hindi ito perpekto, ito ay may mga peklat, ngunit ito ay totoo. At para sa kanilang lahat, ito ay isang simula.